salamat sa Panginoon na sa umaging ito mayroon pa rin tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Buhay po ba siya? Amen. Kasi may mga kumanta kanina parang sobrang mahihin. Napaka malungkot o mahinin. Salamat ang mga anak ng Diyos, mahinin mapino ang mga kilos. Pag kumakanta tayo sa Panginoon, the best, di ba? Bigay natin yung ating energy para sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa Panginoon na sa araw na ito ay muli niyo akong nakasama niyo ako sa araw na to. At muli akong dinala ng Panginoon at itinayo sa umating ito. Salamat na mahalaga yung gawain ng ating Panginoon. Kagaman ngayon ay meron pa kaming seminar at ayaw akong payagan dahil ngayon dahil bigay ng certificate at saka kayong service credit, maraming mga benefit at saka syempre para rin sa aming enhancement sa aming pagtuturo sa grade 12. Pero kagabi pa lang, kahapon pa lang nung ako'y uwi, nakadesisyon na ako na ako'y a-attend sa gawain ito ng ating Panginoon dahil mahalaga ang gawain ng Diyos at ang ating mga pagsamba sa Kanya, higit sa mga bagay sa mundo ito. Salamat din sa Panginoon sa araw na ito na extension ng ating anniversary kasi andito pa yung ating tarpaulin. Baka yung mga kapatid na nag-review sa atin ngayon, akala nila ngayon yung ating anniversary at ako naman yung nag-pre-kids. Naka-oblihan na po kasi natin dun sa Bikutan. The whole month of August ay hindi natin tinatanggal yung ating tarpaulin. Nakamotive tuloy ako ngayon. Wala sa isip ko na nakapig pala kasi ito hindi natin wash and wear yung mga damit namin. Salamat sa Panginoon na naging matagumpay ang gawain ng Diyos. At alam ko hanggang ngayon ay tagay pa natin yung katagumpayan, pagpapala ng ating Panginoon na kanyang ginawad sa atin. Salamat sa lahat ng mga moral support, sa mga supportang, mga kapatid na mula sa Dubai. At ganyan din sa bawat anak ng Diyos sa lugar na to na full support. Kaya naman ay hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen. Mula noon, umabot tayo ng 23 years. Ang ating tiwala ay sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, sabi nga sa awit ni Sarah, inibig mo ako kailan noon pa man. Hanggang ngayon. Hanggang sana matapos ang mundo, sana patuloy tayong samahan ng Panginoon. Yan ang ating hinahangad ng ating puso. Tayong lahat ay tumayo at ating buksan ng ating mga Biblia. Dito po sa John, chapter 4. Basahin natin yung salit-salitan. Chapter 4, verse 1 hanggang 13. Nang maalaman niya ng Panginoon at nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa ng mga bautismo, nang lalong maraming alagad sa kaywan. Pagaman hindi bautismo sa Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Inisan niya ang Olea na paraong muli sa Galilee. At kinakailangan magdaan siya ng Samaria. Sumapit niya siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga napagod sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, maging ka-6 na nga ng oras. Dumating ang isang babaeng taga-Samaria upang humiid ng tubig na sa kanya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ikaw, isang Hudyo, ay humingi ng mainom sa akin at ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi makikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, kung napagkilala mo kaloob ng Diyos at kung sino ang iyong nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalong ng tubig
at malalim ang balon, saan ka nga naroon ang iyong tubig ng buhay. Dakila pag-asa sa amin namang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon, at dito uminom siya at ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Tatapat ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauhaw magpakailanman, ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayan walang hanggan. Tayo manangin, huwag natin kay Ate Paz ang pamuna. Tayo po yung mananalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa iyong mga banal na salita na aming pagbabadayan ng Diyos ng iyong mensahe para sa bawat isa sa amin sa umaga ito. Dalangin po namin o Diyos, ikaw po ang magpala sa aming mga kaluluwa sa pagmagitan ng iyong mensahe o Diyos na ihayag sa pagmagitan ng iyong abang lingkod. Dalangin po namin ang iyong alipin na ibinitig sa aming harapan upang magpapahayag ng iyong mga salita o Diyos. Pahiran po siya ng langis ang kanyang bibig upang bawang katotohanan lamang mula sa inyo ang kanyang sasabihin sa umaga ito. Upang ang bawat isa o Diyos ay mapagpalang tunay sa aming kalagitnaan. Kaya purihin ka o Diyos at anumang gawa ng diablo kung na makapanay ko ni Bagkos. Ikaw o Diyos ang patuloy na manatili sa aming kalagitnaan. Ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na magturo sa amin o Diyos upang ang kaayusan ng pananambahan sa inyo sa pag-aaral ng mga banal na salita ay magkarunawan ng kaganapan sa aming kalagitnaan. Kaya purihin ka o Diyos sa umagang ito. Salamat po Ama at alam po namin na yung tutugunin na aming kahilingan sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat din po. Hindi ko nabati si Kuya, nawala naman na siya. Si Kuya Marvin, na siya yung driver ni Ate Paz ngayon. Salamat sa Panginoon na present siya sa ating gawain kasi mga ibang driver yata ay hindi makapasok dito. Salamat siya ay nakakasama natin sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan sa umaga nito ay may pamagat na characteristics of pure worship. Yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Dito nga po sa ating teksto kung pag-aaralan natin yung buhay ng babaeng Samaritana na nakaupo dun sa balon ni Jacob. Ang ating Panginoon, nung siya ay umalis sa Judea, siya ay papunta sa Galilea. Yung Judea, parang bayan nito, papunta siya sa Galilee. At yung Samaria, parang nasa madadaanan niya yung Samaria. Sabi niya dito, kinakailangan niya magdaan doon sa Samaria. At yung istoryan yun, ipinapakita dito kung gaano kahalaga yung isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Papunta siya sa Galilee, ibig sabihin, mayroon siyang mahalagang misyon sa lugar na yun. Pero doon pala sa Samaria na kanyang dadaanan, mayroong isang babaeng Samaritana. Ano ba yung mga Samaritana ng mga panahon na yun? Yung mga Samaritano, di po ba sila yung mga sinasabing mga makasalanan? At ito naman, ang lahi ng Panginoon, siya isang Hudyo. At sila yung sinasabing yung mga lahi ng Panginoon, kanyang mga kababayan, sila yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Pero dito po sa istorya nito, nung dumaan ang ating Panginoon doon sa balong iyon, itong babaeng Samaritana na mag-iigib sana ng kanyang tubig na may inom, sa oras na iyon, na-meet niya ang ating Panginoon. Pinapakita dito ng ating Panginoon yung kanyang malalim na concern
na pagpapahalaga sa isang kaluluwa. Bakit? Sapagkat sa istoryang iyon, yung babaeng iyon, alam niya sa kanyang sarili, na bakit ikaw na isang Hudyo ay makikipag-usap sa akin na isang makasalanan. Pero alam po ninyo, doon ipinakita ng Diyos Ama kung gaano yung kanyang passion, yung kanyang pagpapahalaga doon sa isang makasalanan na yon. Nagpumunta pa siya doon at ipinakilala din niya kung ano nga ba yung kahulugan ng yung tubig ng buhay na yon, na pinakilala niya doon sa babae. Kasi sinabi niya, itong tubig na ito na iyong iniigib, muli kang mauuhaw. Pero yung tubig na aking ibibigay sa'yo ay magkakaroon ka ng buhay, ng kabuhayan at hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Kaya yung babaeng iyon, naniwala siya. Nagtiwala siya sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga dumating yung point, sinabi niya roon, na darating ang oras ng mga tunay na mananamba sa Kanya ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kayo yung ating sinasamba sa umagang ito. Yun yung naging dahilan natin. Yun yung reason natin sa umagang ito kung bakit bumabagyo, maaring sa mga dinadaanan natin. Papunta ka lang dito, marami ng mga hadlang, marami ng pwedeng iharang ang dyablo para hindi na tayo pumunta, baha yung daan, malayo, sisipunin ang iyong mga anak. Subalit salamat na sa umagang ito, mayroon tayong buhay na Diyos na sinasamba. Sinamba natin mula noon hanggang ngayon na hindi niya tayo iniwanan kailanman. Kaya nga po dito, ano nga ba? What is a true worship? The performance of devotional act in honor to God, in honor to the divine God, the supreme being. Sabi niya rito, consisting in adoration, confession, prayer, and thanksgiving. Pagkasama yung ating pasasalamat sa Diyos. Taglay ba ng ating mga puso ngayon yung pasasalamat sa Kanya? Pagpasok pa lang natin dito na tayo mayroong malakas na pangangatawan, sa buong isang linggo, sa mga gawain na Kanyang mga ipinagkatiwala sa atin, ng araw ng linggo, ito yung araw na pinakahihintay ng Kanyang mga anak upang sambahin siya. Di po ba? Kaya sabi niya rito, ano nga ba yung characteristics ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon? Una, a clear conscience. Kinakailangan daw natin magkaroon ng malinis na konsensya. Yung konsensya, sabi niya dito, in conscience, inaano noon yung panahon ni Saul, di ba? Yung conscience is the heart, center of our affection, ng ating puso. Conscience, yung puso natin na kinakailangan na maging malinis sa harapan ng Diyos. Cleanse from all filthiness. Nalinis sa lahat ng karunyan. Kaya ito daw, yung karampatang pagsamba sa ating Panginoon upang makapag-offer tayo sa Kanya ng pure, malinis, karampatan, karapat-dapat na pagsamba sa umagang ito, ay mayroon tayong malinis na konsensya. Pure heart. Sabi niya rito sa Santiago, chapter 4, verse 8. Sabi po niya rito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo mga may dalawang akala. Kayo yung mga tigati at magsibalik at mga sipagtamis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng pag-ibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Kaya po dito sinasabi ni Santiago na kinakailangan ng tao lumapit sa Diyos
at maglinis ng kamay, kayong mga makasalanan. Bakit? Sapagkat ang makasalanan, kapag siya ay sumasamba sa ating Panginoon, hindi acceptable yung pagsamba ng isang makasalanan. Dumating yung panahon na yon sa ating buhay, di po ba? Formalistic na pagsamba. Araw ng linggo, magbibihis, pupunta sa simbahan, dala-dala yung kasalanan, pag-uwi ng bahay, dala-dala pa rin ang kasalanan. Hindi nalilinis sa kasalanan. Hindi nawawala sa kasalanan, kundi namumuhay pa rin sa kasalanan. Hindi po yon ang acceptable service. Hindi yon yung acceptable na pagsamba sa Panginoon. Kaya nga po, sinasabi dito ng ating Panginoon na tayo lalapit sa Kanya at mga glinis at inyong dalisayin ang inyong mga puso. Mga puso. Kailan po ninyo ang pagsamba sa ating Panginoon? Kapag taglay natin yung malinis na puso, it will give you strength. Pagkatapos mong sumamba sa ating Panginoon, makikita mo na lumalakas ka sa ating Panginoon. Lalo mong naiibig ang Panginoon. Lalo mong na-appreciate, lalo kang napupuspos ng pag-asa sa Kanya. Na ang mundong ito walang ipinapakitang pag-asa sa atin. O maaaring sabihin natin may pag-asa sa mundo dahil dito tayo naka-acquire ng knowledge, ng learning, ng kayamanan. Pero para po saan ang mga bagay na to? Para sa ating pisikal na pangangailangan. Pero higit sa lahat, yung ating nakukuha sa ating pagsamba sa Panginoon. Na sa mga panahon na nai-offer natin yung ating lakas, yung ating talino sa Panginoon, yung ating atensyon, ating pagsamba sa Panginoon, yung malalim nating ugnayan sa Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng lalong kagalakan, na lalong mabuhay. Na lalong mabuhay para sa Panginoon, para kanino? Minsan hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating kapwa. Kaya nga po dito, ibig ng Diyos, sabi niya, nadalisayin ang ating puso. Kaya kung sa umagang ito, sumasamba ka na sa mga pagsamba. Pero alam mo na hindi pa malinis ang iyong puso. Bakit hindi mo samantalahin yung mga pagkakataon, yung mga panahon na nariyan lang ang Panginoon na nakikipag-usap sa iyo? Na sinasabi niya, ito yung tamang pagsamba. Ito yung tamang buhay. Ito yung magandang buhay sa ating piling. At hindi natin ibigay yung ating puso sa Panginoon para talagang madama natin na yung ating mga pagsamba, yung ating mga pagpunta sa lugar na ito ay hindi nasasayang. Kundi nagkakaroon ito ng kabuluhan. Tayo ay nagtatayo ng ating tahanan doon sa langit. We are building our house, our home in heaven. Ang ating ginagawa sa araw-araw, ang ating buhay kay Kristo araw-araw, yan ay isang paghahanda para sa buhay na darating doon sa piling ng Diyos. At maging sa panahong kasalukuyan, makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa araw-araw. Kaya nga po dito, we cannot see the face of God unless napakadinisayin natin yung ating puso. Sa ating pagsamba, hindi natin makikita ang mukha ng Diyos. Hindi natin siya literal na makikita. Pero yung madarama mo yung kanyang presensya sa iyong puso, walang kapalit yan na salapi sa mundong ito. Yung madama mo yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, sa araw-araw, sa iyong mga ginagawa, sa iyong paglilingkod, sa iyong pamilya, sa iyong pagsuserve, sa lipunan, sa iyong trabaho.
Kaya tama yung sinabi ni David eh. The joy of the Lord is our strength. Di po ba? Amen. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kabataan kahapon na nakahayo, na habang sila ay nasa mga paghayo, baga pa lang dumadalangin ako sa Panginoon. Amen. Hanggang gabi, ito yung pinakamagandang magagawa natin sa buhay na to, na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. We cannot see the face of God. We cannot feel His presence unless na talagang malinis ang ating puso. Malis tayo sa kasalanan. Madalisa yung ating puso. Kayo'y magbighati, magsibig at magsitamis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng pag-ibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Ano ba yung kalumbayan na sinasabi dito sa banal na kasulatan? Yung kay kalulumbay, na ikaw ay gumagawa ng kasalanan doon sa harapan ng Diyos na nagpakabuti sa iyo sa araw-araw. Na nag-iingat sa iyo sa bawat araw. Yun nga yung balita na naman. Mga anak ng Diyos, minsan mayaman sa paglalakbay, minsan sa ipapawid, minsan sa barko, yan. Yung pinento ko na sa inyo ng Huwebes, yung anak ng co-teacher ko na 17 years old. Napakabata naman kasi, nakipag-boyfriend na siya. Umangkas siya din sa kanyang boyfriend. Pag uwi niya sa bahay niya, bangkay na. Bakit? Nasagasaan. Nahulog sa motor. At yun na pala yung huling buhay niya. Pero tayo mga anak ng Diyos, kayong mga anak, doon pa lang sa pag-iingat ng Panginoon, napakarami na nating dapat ipagpasalamat sa Diyos eh. Amen. Paglabas nyo ng bahay, at then yung mga magulang nyo, lumuluhod na, idinadalangin na kayo. O bago ba kayo lumalabas ng inyong pintuan, say a little prayer, Panginoon, ingatan mo ako hanggang makabalik ulit ako sa pintuan ito. Dahil mapanganib ang mundo. Mapanganib ang labas. Wala nang safe place ngayon. Kaya sabi nga sa quotation, the safest place on earth is in the hands of God. Kaya kung tayo laging nasa kamay ng Diyos, kaya makita mo yung mga talagang nagmamahal na mga magulang. Walang ginawa yan kundi dumalangin sa ating Panginoon. Ipinagkakatiwala yung mga mahal sa buhay. Di po ba? Pero kung marumi yung ating puso, paano tayo makakalapit sa Panginoon sa pananalangin? Paano natin mahihingi yung patnubay ng Diyos sa atin? Kaya lang kung minsan, nakikita natin, iningatan yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa minsan nakakilala sa Panginoon because of a dear saint's prayer. Dahil mayroong mga banal na dumadalangin. Nasabi nga sa awitin ng mga taga-signal, ano ba yung Royal Telephone? Yung Royal Telephone, hindi ito, hindi mo nawawala ng signal. Tama, taga-signal din naman signal. Signal. Laging may signal. Kumpleto, walang, hindi, unlimited, hindi mo yun. Hindi mo tatawagan ng out of coverage area. Nasubukan nyo na yun? Tatawag kayo, gusto mo makausap yung tao, tapos, the number you have dialed is not in coverage area. Please try your call later. Dial mo na naman, tutututuk, gumagano na lang, minsan wala nang connection. Napakahirap noon. Pero sa ating Panginoon, singlapit lamang siya ng dasal. Amen. Ng ating mga tuhod. Na kung minsan hindi nagagawa. Mga anak, exercise ninyo, practicein ninyo na laging maging malapit sa Panginoon sa pananalangin.
Ano man ang inyong ginagawa, bumabiyahe kayo, nag-aaral kayo, nag-e-exam kayo, andyan ang diablo niyan, uy, mangopya ka na, ikaw na lang din ang mangopya. Lahat sila, perfect na. Diba? Pero bilang mga anak ng Diyos, clear conscience. Na perfect ka nga. Hindi ka naman na makakain ng masarap. Bakit? Iniisip mo yung kinopya mo eh. Tama ba? Tama nga ba? Mayroon dyan nun eh. Nahulog siya. Kasi nga naman, sinusulat na yung board exam eh. Sinusulat na. Ang tali-talino. After all, hindi siya pumasa. Kasi pala yung details na binigay eh. Hindi pala, hindi pumasa yung mga nangopya eh. Ginamit niya, sabi niya, para siyang nalugi ng hindi lang daw 1 milyon, sabi niya sa akin. Bakit ganyan ang tsura mo kasi laylay niya yung balikan niya? Bakit parang nawalan ng pera? Sabi, 1 milyon, ginaganon ko siya eh. Hindi lang 1 milyon. Yung pala, worth kasi ng kaluluwa natin, worth more than the riches of this world. Minamin niya, sabi niya, na-temp ako. Na-temp ako, nangopya ako, kasi andun yung details. Nagsisi siya. Nung hindi na siya nangopya, ang taas ng nakuha niya. Dito mo yan. Kaya mas maganda pa rin lakaran yung daan ng Panginoon. Ano man ang sinasabi ng diablo sa atin, kung minsan ang diablo hindi yan mag-a-apel na para bagang napakapangit niya. Gwapo-gwapo minsan ang ganda-ganda niyan. Napakaamo pa ng mukha. Hindi mag-a-apel ng pangit. Pero at the end noon, mapapahamak ang tao. Kaya nga dito, bago tayo lumapit sa Diyos, kinakailangan tayo maglinis ng ating mga puso. Na sa ating pagsamba, i-prepare natin yung ating sarili. Panginoon, sasamba ko sa iyo ngayon. Gusto ko yung aking ihandog sa iyo na pagsamba ay maging acceptable sa iyo. Hindi po ba bago tayo kumain, naghugas muna tayo ng ating kamay? Pag nasa biyahe ka naman, laging may alcohol na andun sa bag mo. Kakain ka ng tinapay o ano yung ihabol sa'yo, may naglalako dyan ng mga bukupay, pagpunta ka sa sa talak naman, pugo-pugo. Pagdating naman sa dao, ebon na, ebon. Di ba maghugas ka muna ng alcohol para bago mo kainin, bago yung pasok sa iyong bibig ang isang bagay. Parang ganun din yung ating pagsamba sa Panginoon. Maglinis kayo ng inyong puso. Dalisayan ninyo ang inyong pag-iisip, ang inyong puso sa Diyos, upang ang ating buhay ay maging acceptable sa ating Panginoon. Kaya nga rito, clean conscience toward God. Alam niyo si Pablo, nung siya ay kanilang minuli dahil sa kasalanan na ibinibintang sa kanya, na kung ano-ano yung kanyang pinaparatang ng mga kasalanan sa kanya. Di ba nag-speech siya dun sa harapan ni Felix? Gobernador ba yun si Felix? Upang ipagsanggalan ang kanyang sarili. At sinasabi niya ron na siya ay nakatayo, na mayroong malinis. At si Pablo ay tumindig na mabuti sa Sanhedrin. At nagsabi mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos, na buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na to. Yung budhi na yon, yung konsensya. Kaya kahit ano yung kanyang pinaparatang sa kanya, nakahanda siyang umarap. Kaya sabi nga niya sa Kawikaan 28:1, ang masama ay tumatakas na walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Ibig sabihin, kapag malinis ang ating puso, ano man yung mga bagay na ipaparatang sa atin ng mundo, handa mo yung harapin. Bakit? Sapagkat walang maisusumbat sa iyo ang iyong budhi, ang iyong puso sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yan si Pablo. A cleansed conscience.
They tried to destroy him morally. But he was clean toward God. Malinis siya sa harapan ng Diyos. Ito yung pinakamahalaga, mga kapatid. This is the most important thing. Kasama niya ang Diyos. Expect natin na makakasama natin ang ating Panginoon throughout our life. Basta't mayroon tayong malinis na puso. Kakasamahin ka ng Diyos. Tutulungan ka ng ating Panginoon. Kaya kahit ano man, kaya si Pablo hindi nila siya nasira eh. Kahit nandun na siya sa bilangguan, di po ba? Na nagtili siya na naging matatagal, kamatayan niya ang dalang harapin. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos. Nakita niya, naranasan niya ang mamuhay para sa Panginoon. At dahil doon ang dalang ibigay, pati yung kanyang buhay, di ba? Di ba si Agabo, sabi niya, huwag kang pupunta sa lugar na yun. Ganito ang gagawin sa'yo, gapus-gapusin siya. Pero sabi niya, hindi lamang ako handang gapusin, kundi handa rin naman ako mamatay para kay Kristo. Kaya kapag malinis yung puso natin, hindi tayo nangangamba, amen po ba? Amen. Hindi natin pinangangambahan yung araw ng bukas. Kung ikaw tinawag ng Panginoon, marami kang kakaharapin, kagaya ni Pablo. Nasubukan niya ang maraming bagay na pag-uusik. Kung basahin niyo yung Romans chapter 12, chapter 8, na naranasan niya ang lahat ng bagay, kagutuman man, o ano pa mang bagay, sabi niya, ay walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano, kagaya ni Pablo, pwede rin natin kaharapin yung mga bagay na yan. Pero ang mahalaga, ang iyong puso sa harapan ng Diyos ay lagi mong iharap na malinis iyan. Amen. Na kahit anuman sabihin ng tao sa'yo, sabihin man hindi ka matapat sa Panginoon, pero tapat ka naman sa ating Panginoon. Kung minsan yung mabunga, yun ang binabato-bato eh. Di po ba? Binabato-bato. Sabi nga kung ano yung mabuting ulat, yun ang ating iuulat. Hindi yung masamang ulat ang iuulat natin. Kaya si Pablo, nagtagumpay siya sa bagay na yun. Bakit? Dahil sinabi nga niya sa kanyang speech, napakarami niya mga kinaharap na mga taong matataas eh. Sa mga sinagoga, iniharap siya. Pero hindi siya natakot. Basta't nasa katotohanan ka. Kaya tayo, sa mga kabataan, sino man ang ating kaharap, kaya ba natin ipagtanggol ang Diyos? Masasabi ba natin na tayo isang Kristiyano? Na tayo anak ng Diyos? Na nilinis ng Panginoon yung ating puso? Nagiging matapang ka sa bagay na yun. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Ano pa? Sabi nga rito, we need to have humility. Kinakailangan daw natin magkaroon ng humility sa ating pagharap, sa ating pagsamba, sa ating Panginoon. Humility is a quality by which a person considering his own defect has an opinion of himself and willing to submit himself to God and others for God's sake. Yun daw ang ibig sabihin ng humility. A quality considering his own defect. Hindi niya sinasabing ano na siya, perfect na siya. Kasi ang isang Kristiyano may mga defect yan eh, may mga regional defect, ganyan. Diba sa pagbigkas minsan may mabig. May mga matigas na oo, mga malambot na hindi, mga ganyan. Sa mga etiquette, may mga pagkakamali tayo doon. May mga kahinaan tayo dyan. But as a Christian, na mayroong mababang kalooban, ina-accept natin yung bagay na yun. And ready for correction.
nakahanda tayong magpa-correct. Amen? Hindi ipipilit natin. Ipipilit pa rin natin. Kasi kung may nagko-correct sa atin, ibig sabihin, concerned sila sa atin. Na lalo pang mahusay. Lalo pang maging maganda yung ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Santiago, chapter 4, verse 6, na ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbabang loob. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon sa mga mayroong mababang kalooban. Ini-exalt niya, itinataas niya, subalit ay resist, sabi niya sa ano? Sumasalangsang siya. Ibinababa niya yung mga mapagmataas. Kaya nga dito, kinakailangan natin think soberly, sabi niya. Kinakailangan daw natin mag-isip na mayroong kalinahunan. Yan ang sinasabi sa Romans 12:3 na tayo mag-isip ng matayog kaysa nararapat nating isipin. Kundi manatili tayo sa kababaan. Kababaang loob. Kaya yung holier than thou spirit, na ako, mas banal ako sa inyong lahat. Yun yung ugali na mayroong proud heart. Diba? Mapanganib ito. Ito yung tinakarget ng Diablo. Alam niyo yung Diablo? Kung minsan sabihin natin yung isang tao, napakasama na niya. Kung sakal na yata itong tao ito, napakasama ng tao ito. Pero sa huli, mayroon pa rin pala natatagong kabaitan sa kanya. Pero huwag ka si Diablo. Si Diablo, walang natatagong kabaitan sa kanya. Hanggang sa kahuli-huli ang hininga ng iyong buhay, gusto kanyang mapahamak. Gusto kanyang mapunta sa kanyang side. Ayaw kanyang mapalapit sa Diyos. Kaya maging maingat tayo sa mga taktika ng Diablo sa atin. You will not appear harmless. Hindi siya mag-appear ng gano'n. Satan can come in many forms. Sa maraming mga bagay. Minsan sa anyo ng karunungan. Pwede rin itempt ng Diablo yan sa'yo. Sa akin. Nasasabi niyo, mas marunong ka sa kanilang lahat. Diba si Pedro? Nung nakuha niya yung grade niya, sabi gano'n, Pedro, 95. Sabi niya, Pedro, 95. Sabi niya, 95. Sabi niya, hindi pa ako nag-review. Hindi pa daw siya nag-review doon sa 95 niya. Tapos nung dumating lahat ng papel ng kaklase, 50 yung classmates niya. Lahat sila perfect. Eh, ganun yun eh. Sabi ng Panginoon yung mataas, binababa niya eh. Saan yun ang karunungan? Yung mga eskriba at mga fariseyo, alam niyo, ang tataas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Mga doctors of doctrine na sila. Pero alam po ninyo, nung ang ating Panginoon nandun sa templo, sino yung mga nakaupo sa kanya, nagtaon pa ng Panginoon? Nakikinig sila. Hindi nila malaman kung saan nagmumula yung dunong ng ating Panginoon na si Kristo. Di ba dito yung anak ni, ang nakita nila ngayon, yung pinagmulan niya. Sabi niya, nagito anak ito ni Maria. At saka anak ni Jose na karpintero. Bakit saan nagmula yung kanyang karunungan? Ito yung mga proud heart na mga tao ayaw tumanggap ng talo. O kapag sila'y naligitan, ayaw nila na mangyari yung bagay na yun. Kaya yung mga alam ng Diyos, kapag nakakikita tayo ng mga kapatid, na maaaring gagamitin siya, mangaral, mag-Sunday school, magaling siya sa instrument, maganda yung kanyang boses, matalino siya, hindi natin sasabihan naman niya ni Haning
Kayo mga iba, pag pumunta sa Kalambahan, ano mang mga ano lang yung mga ano doon, yung mga nangangaral doon, parang hindi man nag-graduate ng high school, hindi nila. Bulol-bulol pa magsalita. Kaya alam niyo yung mga taong yan, hindi na sila nakakatanggap ng blessing mula sa Diyos. Kasi ang tinitignan nila kung minsan yung dunong, hindi naman marunong yung preacher. Kasi alam niyo yung mga preacher sa mga sekta ng religion, marunong silang mag-post kung kailangan nilang mag-post. Yung mga diction nila, ang gaganda. Alam nila kung kailan nila itataas yung kanilang daliri, yung kanilang kamay. Kung kailan sila step, forward, downward. Yung boses nila modulated kung kailan nila kailangan ganito yung sasabihin nila. Nag-aaral yan ng mga ano eh. Kung paano maghikayat ng tao. Kaya alam niyo po ba sa Iglesia ng Panginoon, sino man yung itinatayo ng Diyos, kung minsan makita mo, hindi man nakagraduate ng high school, wala man siyang degree. Pero dahil sumasa kanya ang Diyos, di ba bless tayo ng Panginoon? Amen. Yun ang mahalaga sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Hindi mahalaga yung dunong ng tao. Madunong nga hindi naman ginagamit para sa Panginoon. Ano ngayon yung dunong na yan? Kaya mga kapatid, nagkukulang ba ang karunungan sa inyo? Anong dapat natin gawin? Humingi sa Diyos. Amen. Ito para sa Diyos, ginagawa natin. Kaya gusto rin natin, hindi naman tumitingin sa Panginoon kung wala akong dunong eh. Mag-aaral naman tayo. Kung mayroon tayong Sunday school material na hinahawakan, mag-search tayo. Tama ba yung pinapangaral? Tama ba ito? Na maaari ka na rin magamit ng Panginoon para mag-share. Kasi kung minsan, may makikita ako mas bright pa yung kanilang na-share na mga learning sa ating Sunday school. Di ba? Ito mag-proud ka, hindi mo idadaw yung sarili. Ako, mas marunong ako sa kanya eh. Nakagraduate na ako, siya hindi pa eh. No? Ibababa ka dyan ng Panginoon. Kahit wala man yan pinag-aralan, kung siya, binibigyan niya yung buhay niya sa Panginoon, yung kanyang talino sa Diyos, talagang ibig niya pag-amin sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Amen. Kaya dito, ang Diablo, saan yun ang karunungan in many forms, sabi niya eh. Yan, pwede magmagaling yan. Pero mararamdaman mo din naman, kung mayroon nang naidadaw na iba, ng mga tao sa paligid niya. Kasi sa iglesia ng Panginoon, sabi ko nga, hindi tayo nagbabagsak ng sinuman. Kung maaari, gusto natin, mas mataas pa sila sa atin. Iniaangat natin sila. Nakikita natin sila na ginagamit ng Diyos. Pinupuri, ano masama doon kung purihin natin ang Panginoon sa mga taong ginagamit niya, di po ba? Kaysa naman, sabihin natin yung kanilang kahinaan. Di ba mas maganda, sasabihin natin na yung good example na ginagawa nila for the benefit. Di ba kahit sa lumang timahan sa mga old na mga naging Kristiyano sa early morning church? Ano yung sinasalaysay? Di ba yung kanilang matuwid na ginawa? Yung magandang ginagawa nila as an example, di po ba? Ipangit naman kung sasabihin natin example nila yung hindi maganda. Kasi ang sakdan na pag-ibig, sabi niya, tinatakpan yung, ano man tawag doon? Nagtatakip ng karamihan. Samahan. Kaya pinapakita natin, nire-reveal natin yung magandang bagay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, hindi natin tinitignan kung saan man siya galing. Kung wala man pinag-aralan yung kanyang magulang. Kung wala man siyang natapos. Kung siya yung tinayo ng Panginoon, pay respect. Igalang natin. Makinig tayo sa Kanya. Supportahan natin. Nyari, mahayo kayo. Dalawa na nga lang kayo. Di ka pa nag-i-emen. Mag-emen ka na. Kaya kakasama doon para ikaw yung taga-emen niya. Para lalo pang mainggalit siya. Para ma-inspire pa siyang mangaral. Di po ba? Dalawa na lang kayo. Tatlo naman kayo. Di mas marami mag-i-emen. Amen! Sabi dun sa mayroon niyang kwento yung katabi niya, sabi niya, hingay mo naman, hindi ako
makonsentrate sa pakikinig ko, sabi niya. Sabi niya din sa katabi niya. Nakita niya, luma yung sapatos niya. Ka na mag-inig. Bibigyan kita ng bagong sapatos. Hindi tigil-tigil na eh. Gusto na niya mag-inig kasi nag-bless talaga siya. Gumagano siya, tumatayo siya, pero hindi niya may buka yung bibig niya kasi kung mag-inig siya, wala siyang bagong sapatos. Malapit talagang sobrang nag-bless na siya. Kaya nung hindi na lang siya gumagano, talagang tumayo siya. Amen, praise the Lord, kahit wala lang akong sapatos. Kaya everything, God, Diyos muna, bagong mga bagay na iyon, di ba? Amen. Eh kung kayo naman hinihingi po ng Diyos na bigyan nyo naman kasi ng bagong sapatos yung kapatid nyo, bagong damit, huwag mo lang i-blackmail. Blackmail ko eh. Bigay mo na yung binigay ng Diyos sa'yo, di ba? Ano yung pinagpapala ng Panginoon? Sabi niya sa anyo din ng kabanalan, alam niyo yung Pharisee na publican? Minsan, nagpo-form din yan ng ganyan ng diablo. Kaya laman sila ng simbahan, di ba? Ang haba ng kanilang mga laylayan ng damit. Yung mga Pharisee, mga eskriba ng mga panahon ngayon. Nung pumasok sila sa templo, sino naging acceptable yung kanyang panalangin sa Diyos? Sino yung inaring ganap? Di ba yung nagpapakababa na dinadagukan niya ang kanyang dibdib? Na sinasabi niya, akong makasaranan, mahabag ka sa akin, na hindi man lang maitingin ang kanyang mata sa Panginoon. Kaya yung binibless ng Panginoon. Kaya yung ating paglilingkod, di natin sinasabi ng dami na nating nagawa. Na tayo na yung the best sa Iglesia ng Diyos. Kung lagi tayo nagmamakaawa sa Diyos, na Panginoon, tulungan mo ako, nagamitin mo ako, Panginoon, na kung hindi sa tulong ng Diyos, hindi niya tayo magagamit. Hindi siya makapaglalapit ng mga kaluluwa. Kaya itong gawain ng Panginoon, kaya nakita kong resulta ng pagkakaisa ng pananalangin ng bawat pamilya sa lugar na to. Walang umaangkin ng sino man. Kaya nakakilos ang kamay ng Diyos sa bagay na iyon. Kaya siya nakapagliligtas. Kahit sa huling panahon na to, buhay pa rin ang ating Diyos. Nating pinaglilingkuran. Kaya kung ibig natin na laging mapasa atin, ang karampatang pagsamba, ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin, taglayin natin ang mababang kalooban. Humility. Sa anyo ng kabanalan. Acknowledge Him. Hindi tayo yung self-sufficient na tayo. Okay na ako. Kaya ako na itong pagtagumpayan. Kaya ko na, O Diyos. Kaya ko nang tumakbo palakarin ang aking buhay. Mga anak, kailangan nyo pa rin ang inyong mga magulang. Kailangan nyo pa rin ang mga ministro ng Diyos na magpapaalala sa inyo. Na kapag kayo pinapaalalahanan, i-accept ninyo yung bagay na yun. Dahil hindi kayo papayuhan na kayo mapapahama, kundi para sa inyong kabutihan yan. Kaya sabi niya dito, saan nyo din ng kayamanan. Nag-form din yan ng diablo. Pwede ka rin magmakataas dyan sa kayamanan na yan. Kaya alam niyo, sa tao, kuminsan, dito siya kinukuha din ng diablo. Kapag mayroon na siya, pag mayroon na, pwede na magmalaki ang tao dyan. O, doon naman sa Iglesia ng Diyos. Meron pa akong narinig nun, parang hindi ma-accept ng puso ko yung sinabi niya sa atin. Na to the point na para baga sobrang mga kawawa daw yung mga Kristiyano sa Iglesia ng Diyos. Sabi ko ganun, mabababa lang ang loob niyan. Pero sa totoo lang, kahit paano naman, yung iba dyan, hindi naman na namumupahan ng bahay. May sarili naman ng bahay. Meron din naman dyan mga natapos ng pag-aaral. Pero to the point, masasabihin mo yung ganung word, hindi ko nga masambit eh. Na sobrang niyang ibinaba yung mga dumadalo sa Iglesia ng Panginoon. Pero to the end, ngayon, nakita ko, nagkautang-utang naman yung buhay niya. Na kung saan-saan naman siya nagkautang. Nawala na siya. Nasubukan pa ng mangutang na sa mga anak ng Diyos din na kanyang nilalait-lait ng una.
Kaya makita mo minsan, ang Diablo pwede siyang mag-form eh. Anyo ng kayamanan. Na kung minsan kasi ang tao, makita lang yung outward appearance mo parang sobrang ng kawawa. Pero yung mga iba naman yung feedback sa atin, iba. Akala naman nila ang yayaman natin kasi naka-long sleeve, nakatakin pa, ganyan. Minsan hindi nila alam kung kayo kailan, pero dahil sa marunong magdala ng damit, mukha na lang tisitisoy. Akala nila anak na lang yung chick at pwede nang hold upin. Sabi mga nakakisunas. Anyo ng kayamanan. Alam niyo yung panambahan nun sa Katarong sa Bikutan? 4 years. Lalangapin mo yung maamoy na simoy ng siptik doon sa ilalim na kumakatas kapag ulan. Kasi 1994 lang yun na tayo eh. 1990 yung gawain yun eh. Kaya ang bango-bango talagang sobra. Antolins noon, obviously. Sobrang bango. Ay, nung mayroong unang kapatid na galing sa probinsya na Tarlac na maging preacher siya. Sabi, nakabangbangsit, sabi na namin nakabangbangsit sa Ilocano. Sobra naman na, sobrang baho daw ng panambahan doon. At lahat yung mga dumadalo doon, ano ba naman yung panambahan nyo? Ang hirap-hirap naman ang buhay. Pero salamat yung mga sumamba noon hanggang ngayon. Buhay pa rin sila sa harapan ng Diyos. Amen. Bakit? Hindi yung kayamanan ng tinignan eh. Hindi yung pangit na panambahan eh. Hindi yung nililimas doon na may kulay na yelo na yun. Nililimas-limas doon. Alam nyo noon, pag umaga, papasok kami, tutulay kami sa mga upuan para makarating kami sa kalsada. Kasi yung kalsada mas matakas kaysa dun sa flooring ng panambahan. Hanggang tuhod yun. Pagdating namin ng gabi, saka kami maglilimas. Sabi ko nga, ini-imagine ko nga ngayon, sabi ko, buti na lang hindi kami nalitos pyrosis ng panahon na yun. Kasi ang lalaki ng daga kaya, ganyan kalalaki yung daga, oh. Oo naman, silaki ng pusa, wala lang po ang camera nun eh. Pag sinat ko yun, yung minsan natutulog pa ako, gumapang yung napakalaking daga. Pagtingin ko, kalbo na yung daga. Ganyan kalaki, gumapang sa katawan ko. Habang natutulog. Kaya yung mga iba, hindi na bumabalik doon. Kasi daw pangit-pangit yung panambahan. Ang mahirap lang. Pero salamat sa Panginoon. Sa ating pagsamba sa Diyos. Ang mahalaga yung presensya na ating nadarama. Yung pag-ibig ng mga manggagawa ng Diyos. Di po ba? Amen. Ganun kabuti ang Panginoon eh. Na kung hahanapin natin, tayo ngayon pinagpala. Sabi nila, ito daw panambahan natin, maganda. Ito'y bunga ng panalangin, pag-aayuno, pangarap, pagkakaisa, pagtutulungan ng mga anak ng Diyos. Amen. Pwede rin ibigay ng Panginoon yung bagay na yan. At mayroon pa rin tayong mga kapatid na gano'n yung kanilang mga panambahan, di po ba? Pero makita mo rin naman kung gaano sila kalalapit din sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi dito tumitira ang Panginoon eh. Hindi sa mga puso. Amen. Sa mga sumasamba. It determines kung talaga ang Diyos ay mag-bless siya sa kanyang mga anak. Kaya salamat sa Panginoon na ang mga anak ng Diyos hindi man mayaman. Mga simple lang ang buhay. Pero ang yayaman natin sa Panginoon, di po ba? Amen. So, kita mo, nagbabike lang, naglalako-lako lang ng mga pakanta-kanta pa. Inspired, napakasaya. Hindi naman in love kasi may asawa na. Inspired. Sino nagbibigay ng inspirasyon? Meron tayong Diyos na sinasamba. Pagdating ng Huwebes, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, napatuloy natin nadarama, nakakasama ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaysa naman ang yaman-yaman mo, hindi mo naman nadarama yung kapayapaan, yung presensya ng Diyos. Sino ba yung Napoles na yun? 10 billion? Yung scam na yun, ng pork barrel. Biro mo yun?
ginamit ang mga NGO, yung mga non-government organizations, pagtulong sa mga ano. Pero meron bang dumating sa kamay ng mga mahirap na magsasaka na yan, ng mga mahirap na mga tao sa lipunan. Napunta lang sa kanila, napakaraming mga bahay, napakaraming mga pera. Habang kumakain ka ng masarap, nakikita mo yung isang mahirap na dapat sana sa kanila yung pondo na yun, di ba? Hindi ko alam kung gaano matotoo yun, pero sa mga pag-aaral ko nagbabasa din ako hindi siya magkakaroon ng ganun karaming pera na nung year na yun, ano pa lang yung buhay nila. Ngayon, biglang dumami. Sa palagay ninyo, kahit pa-obis po siguro o Santo Papa yung mag-bless sa kanya, i-bless siya, kung madarama pa niya yung presensya ng Panginoon sa kanyang pagsamba. Nagtatago na siya paano pa siya makasamba? Maliban na lang na puntahan na siya ng pari doon para mag-confess ng kasalanan niya kaya o kung mayroon pang natitirang sa puso niya. Mahirap, di ba? Dahil sa kayamanan minsan, ang tao napapalayo sa Diyos. Magpasalamat na lang tayo, ganito tayo tinawag ng Panginoon. Kung dito tayo tinawag ng ating Panginoon, magpasalamat tayo at maging sapat na tayo. Alam ng Diyos kung ano yung para sa atin, yung ikabubuti ng kanyang mga anak. Ang mahalaga sa ating mga pagsamba sa Panginoon, nariyan siya, na lagi natin siyang nakapaningin. Kaya kung yung mga bagay na maaaring magpalayo sa atin sa Diyos, wag na lang. Ang mahalaga yung mapapalapit tayo sa Panginoon, na madama natin yung kanyang presensya sa ating mga pagsamba. Panghuli, sabi niya, our right relationship. Yung magandang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Psalms chapter 29, verse 2. Bigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Maliban yan mga kapatid, hindi na natin pagbibigyan magliplis ang ating Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang our right relationship with God. Give unto the Lord the glory due to His name. God will not claim what is not for Him. Hindi na tayo hinihinga ng wala sa atin, kundi yung kaya lang natin ibigay sa Kanya. At kung ano naman yung karampatang na kinakailangan natin ibigay sa Diyos, ibigay naman natin na walang kulang, na walang reserbasyon, na walang, ano ba yung term na yun? Pagsusumba. Kasi hindi natin sasabi sa Diyos, Panginoon, sobra-sobra na yata yung ginagawa ko sa'yo na. He gave more than we gave. More than we gave. Ibinibigay ng Diyos lahat. Kaya ngayong buhay natin, na ating ibinibigay sa Kanya, serve the Lord with gladness. Amen ba, mga kapatid? Amen. Sa Diyos ang walhati. With gladness. Na mayroong kagalangan. Na mayroong kalakasan. Amen? Amen. Kaya hindi natin malilit yung mga gawa ng Diyos sa atin. Kapag tayo sumamba with pure motive in our heart, yun yung acceptable na pagsamba sa ating Panginoon. Sabi sa Mateo 15:8 and 9, sabi niya, iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Huwag nawang mangyari sa atin yung bagay na yun. Na tayo ay kumakanta sa Panginoon, pero yung puso natin ay napakalayo sa Diyos. Kaya nga tayo umaawit with all our heart, with all our mind, di ba? Ng buong puso, ng ating pagsamba sa Panginoon, na mayroong damdamin. Kaya nang pumunta kami doon sa San Pablo
Merong pinapractice na konduktor. Sabi niya dun sa yung trinitrain niya na konduktor, sabi niya, huwag mo naman sabihin na hali kayo. Kailangan with feeling, sabi niya eh. Hali kayo, dito, masarap sumakay dito. So, sabihin mo. Sabi niya, o hali kayo manang ate. Kaya nag-enjoy lahat yung mga pasahero niya eh. Kasi yung conductor na trinitrain niya yung ano, kailangan kapag ano yan, yung mukha mo pumiti ka, tapos naghihintay tayo ng pasahero, sabi niya, kailangan with feeling. Sabi niya, with feeling. Yung mga kabataan natin kanina, kumakanta ka nagawa, siguro na-try naman sila na kailangan kumanta sila na, ano ba yung kanta nila kanina? We will carry you. Parang tayo ang kikirayin ng Panginoon. We will carry ka tayo. We will carry. Kaya tayo pag malakas kayo, di ba? We will carry you. We will carry you eh. Huwag sabihin mo sa kapatid, magkalakas ka. Laylay naman yung balikan natin. Pareho ko naman kayo laylay ng balikan. Nakita niya na talagang ano ka, energetic ka, yung talagang napakalakas mo sa Panginoon. Mahirap din naman kasi kung hindi ka na malakas eh, kailangan talaga kasama yung ating kaluluwa. Kaya magpakalakas tayo sa Panginoon. Para tayo sa ating pagsamba na ibibigay natin yung karapan dapat na pagsamba sa Kanya. Ay paglabas natin sa panambang nito, umuulan, hindi ko alam kung gaano yung susungin yung baha, pag-uwi ninyo, traffic. Pero dahil naging kagalakan sa atin yung pagsamba sa Panginoon, hindi natin sasabihin sana, hindi na ako sumimba, nabasa tuloy ako. May sipon-sipon pa ako. Baka hindi na ako makapasok bukas. Pero di ba, napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen. Just after ng ating anniversary, ginawa pang holiday. Ginaholiday tayo for the sake ng ating anniversary, napagod tayo sa. Ganoon yung approval ng Diyos sa atin. Ganoon yung blessing ng Diyos. Para sa akin lang yun ha. Opinion ko lang yun. Hindi ko alam yung nasa isip niyo. Alam ko favor ng Diyos sa kanyang mga anak ng tayo. Kaya mula noon hanggang ngayon, Diyos magpakailanpaman. Ito na yung ating Diyos na sinasamba. Kayong babae, hindi niya sinamantala talaga niya yung pagkakataon na iniwan na niya yung temporal na water of life. At ito na ang ating Panginoon, dumating sa kanyang buhay. Yun na yung kanyang pinahalagahan. Ipinabalita pa niya. Nag-exert na siya, nagbigay na siya ng buong panahon niya para sa Panginoon. Kaya ganyan din yung ginawa ng Diyos sa atin, di po ba? Kaya ito na yung buhay na itinawag ng Diyos sa atin. Na kinakailangan na natin ibigay yung para sa Diyos. Yung karampatang pagsamba sa Kanya. Purihin ang Kanyang pangalan, tayong lahat ay tumayo. Tayo dumalangin, hingin natin sa Panginoon.